Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This page ang Abe from Japan, Kabayan, Leo. This reading is for you. Tingnan natin ay yung November 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo lang ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa card, at kung kanino man. Uy, tignan mo yung ano, lumabas sa'yo. Ay, luka. There's a good luck na magaganap ang mangyari sa'yo at may mga wish granted na parating o mangyayari, no? So, maaring may mga gagawin ka na wish para sa sarili mo or para sa mga mahal mo sa buhay. Pwedeng ganun. And syempre, there's a luck, no? Ako nakikita, mag-ingat ka pa rin. May mga tao na maaaring magkakaroon pa rin ng inggit o galit sa'yo. Yan, ang nakikita ko sa'yo dito. May mga tao na bagong papasok. May mga makikilala ka daw na bagong tao sa buhay mo. Leo. Anak, baba mo na na. Ay, alis ka muna dyan. Tingnan natin, Leo. February. February, siguro in the last February or sa susunod sa darating na February, no? Kung ano mo yan. Siyempre, we have the 2 minutes, 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, or before ending. Actually, before ending na ano, no? Nitong year. Pwedeng ganun sa iba. There's a blow of emotion, unexpected, a blow of emotion. Pwedeng ganyan. May mga unexpected na pwedeng ikashock mo, ikabigla mo, pwedeng ganun. Pwedeng disappointment. Pwedeng, kasi tutitin mo siya, diba, parang nag-blow siya. Pwede siyang mga conflict, malaki o maliit yan. Pwedeng ma-depress ka, pwedeng may mga bagay na inaasahan mo na hindi mangyari, tulad tulad sa granted situation, di ba? Pwede siya sa sa mga pwedeng separation or heartache, pain, ganyan. Basta may mga unexpected. Ay, patay tayo dyan. A broken wishbone. Wish will not be granted. Pwedeng may maganap o mangyari na hindi magagrant. Magagrant yung iba, pwedeng hindi magagrant yung iba sa inyo. Yan. Halimbawa, nagkaroon ka ng pangako sa sarili mo na dito, ganyan, ganun. Pwedeng hindi muna maganap. Pwedeng ma-delay mo na yun. Pwede rin na, basta may mga unexpected na pwedeng hindi ikalungkot mo, ganyan. A distant friend is thinking of you. May tao na iniisip ka. Pwedeng itong tao na to is yung bigla ang tao na umalis sa buhay mo na hindi niya natupad ng pangako niya. Pwedeng ganon. Na naiisip ka niya. Or, ikaw to ha. Yan. Or pwede rin na kaibigan, ganyan. Pwedeng, kasi when it comes to friend, kasi pwedeng kapatid mo, anak mo, magulang mo, karelasyon mo, kasama mo sa, pwedeng ganun. Basta may tao na iniisip ka. News of birth or new business opportunity. Nagahati siya, no? Sa nakikita ko dito, nagahati siya. Actually, dito sa sitwasyon, yes, may mga new idea, new project, new creation, new passion, situation happen into your life na maaari itong tao na to is may hinihiling siya pagdating sa iyo. Yan, may mga opportunity rin, business opportunity, no? New business opportunity sa iba. Or sa iba, dito is maaaring may tao na, yun nga, iniisip ka niya, no? Ganyan. Kaso napakahina siya ng loob, pwedeng ganun. Or itong friend na to, or a person na ito, kung sino man siya ha, pwedeng may mga new opportunity, new project, o may new connection tulad ng sabi ko di ba? Baka may mga tao na magkakaroon ka ng new connection, pwedeng gano'n. Sabi sa inyo, nag-iisip kayo ng mga
business opportunity, yan, project, yan, may mga parating. Sa iba dito, idea to. Pag-iisip ng mga idea. Kumbaga, titignan mo siya para nag-iipon siya ng ano, di ba? Nang parang nagbubuo siya ng pugad niya. Nandun ka sa sitwasyon mo na wag mong hindi mapupukusan yung mga kahilingan mo sa buhay mo. Kasi pwede siyang hindi talaga siya mag-grant. Diba? Kaya, focus ka lang. No? Focus ka sa idea mo. Also, new of birth is a rebirth. Ito yung tinatawag na rebirth sa sarili mo. Ano ba yung rebirth? Ibaguhin mo yung sarili mo in a situation na ikakaganda ng buhay mo. Sa mga sitwasyon na hindi naging maganda, well, itama mo na yun. Ganyan. Dealing or relationship with a man. Maaring itong tao na to is may tao na lalaki na makipag-dealing sa'yo, friend or kakilala na matagal na maaring magkakaroon ulit ng dealing sa'yo, pwedeng ganun. Or may isang lalaki, or may lalaki na magkakaroon ka ng dealing sa kanya. May mga pag-uusap kanya, pwedeng kapatid mo, karelasyon mo, kaibigan mo, sa business mo, same kayo ng trabaho, pwedeng ganun. O bagong tao na papasok sa buhay mo kasi may bago kanina, di ba? And a change for the better. When it comes dito, magkakaroon talaga ng pagbabago sa iyo. Lalo na dumating tong mga ito, no? Ang kinakailangan sa iyo is maging hungry ka lang doon sa sitwasyon mo. Para mag-wish granted to kasi yung iba sa inyo is hindi nag-grant, no? Kaya sinasabi dito is nandito si Stork, it's time to start a new beginning. It's time to transform in some aspect of your life. Kailangan is strong yung emotions mo doon para makamit mo yung wish grant mo na yun, ano? Kasi kung tutuusin, nasa sayo talaga ang luck. Nasa sayo na lahat, no? Kasi magkakaroon ng transformation sayo. Ang ano lang dito is paano ka mag-action. Yun na nakikita ko sa dito. Diba? Paano mo siya a-actionan? Paano ka magiging passionate dun sa bagay na yun o dun sa sitwasyon na yun. Yun ang problema. Paano mo gagawin yun? No? And syempre, sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng transformation. Kung may tao na hinangako sa iyo or nagkaroon ng broken promises, maaring itong tao na to is malaki ang pinagbago niya sa buhay niya o sa sarili niya na maaring gusto niya ulit makapag-dealing sa iyo. No? Or sa iba sa inyo is kung ito is karelasyon nyo, maaring nahando siya sa sitwasyon na pinipilit niyang baguhin yung sarili niya. Kung saan aspeto ng buhay niya. Or maaari din na kaibigan. Yan, may mga pagbabago magaganap o mangyayari. Yun nga lang sa iba sa inyo is hindi maganda. Pero, sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo na magkaroon ng pagbabago, you need to deal dun sa sitwasyon na yun. You need to commit para magkaroon ng pagbabago. Para mag-grant na totally yung hinihiling mo sa buhay mo. Pero, nasa sa'yo yun. Tingnan natin, energy mo. Energy ni Leo, 1 to 15. Tandaan mo ha, a change for the better. Kailangan mo na mag-umpisa. Energy niya. Okay. Panalo ha. For a sword. Okay, ang energy mo sa nakikita ko sa'yo dito, siguro nandito ka sa point na may mga sitwasyon ka na aayusin mo na. May mga isasaayos ka, may mga kukumpunihin mo, may mga parang handun ka sa point na you fooling yourself in a situation. Halimbawa, kahit na tinatamad ka magtrabaho pero kailangang magtrabaho. Yung ganun. Kahit na ayaw mo pero kailangan gawin. May mga ganun sitwasyon ako na nakita sa iyo. Yun. Ang nakita ko rin energy mo siguro sa iba sa inyo is it's more on wiser and it's more on stronger ka this time. May mga sitwasyon na i-accept mo na or maa-accept mo na yung lesson na yun or may mga sitwasyon na ililibing behind mo na. Yun ang nakikita ko sa'yo.
Kaso, hoping naman na if you're stagnant in a situation, siguro kailangan na talaga na gawin mo na to, no? Na kailangan mo nang pilitin yung sarili mo na makamit mo yung bagay. Kasi, di ba, change for the better na. Kailangan na talaga, no? Ang sinasabi dito. Ang dami mo rin iniisip no? Sinakita ko dito. Ang dami iniisip. Mag-trust ka sa intuition mo, Mag-trust ka sa intuition mo. Iba sa inyo, meron kayo mga mapapanaginipan na tao sa nakaraan. Yan, may mga mapapanaginipan kayo. Pwedeng kaibigan mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng, basta may mapapanagginipan, may mga mapapanaginipan kayo. So, iba sa inyo, makakaramdam daw kayo ng pagod. Yun. Makakaramdam kayo ng pagod, and also, yung iba is, ang energy nyo, kasi ako sa may mga sitwasyon na i-recover mo. May mga, yun tulad sabi ko, ayusin, diba? May mga sitwasyon na aalis ka dun sa bagay na yun o sa sitwasyon. Halimbawa, tinatamad ka na this time, hindi ka natatamad. Ganyan. Parang magkakaroon ka ng ng kaliwanagan in a situation. Ganyan. Anong parating sa kanya? Universe kay Leo. Or you need parating. Okay. May nagpapadoktor sa inyo? Iba sa inyo para may nakita ko na papacheck magpapadoktor or something rehabilitation. Ako na nakita. Uy, Wheel of Fortune. Parating sa'yo, okay. Uy, parating sa'yo. Andito ka daw sa sitwasyon mo na may mga bagong opportunity na darating sa'yo. Yan. May mga bagong opportunity na darating sa'yo. Sa iba sa inyo, there's a new project. Sa iba sa inyo is may mga sitwasyon kayo na tatapusin nyo na or ilalet ko. Parating din sa'yo kasi ito na yung this is a turning point para sa'yo, no? To decide in a situation to begin. Yun na nakikita ko sa'yo. Kumbaga, you need to enter, kasi dito na rin siya, diba? You need to enter to a new situation in life or pagkakaroon ng rebirth nga, tulad ng sabi ko kanina kay Stork, yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, ang parating sa'yo, may tao daw na magbibigay sa'yo ng payo, or hihingi ka ng payo, or ikaw ang magpapayo. Or may taong hihingi sa'yo ng pagpapayo. Yun, may taong someone want to commit sa'yo. Itong tao na to, kilala mo na siya. Ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng connection nitong tao na to. Pero, gusto niya uling magkakausapin or there's a commitment or makikipag-commit siya sa'yo uli. Itong tao na to. Yun. Ibig sabihin din sa iba is maaring may tao na kukonect sa'yo na may pinagdadaanan na problema. Yun ang nakikita. Kilala mo na siya. As in, kilala mo na siya. Ano dapat nang iwasan, universe? Ni Leo. Dito sa sitwasyon mo sa iba sa inyo, nahalit ka sa point na parang may iisipin ka na bagay o may a-actionan ka na isang sitwasyon sa buhay mo, pero parang iisipin mo siya na gagawin ko ba o hindi? Dapat pa o hindi? Parang yung decision making mo na magdadalawang isip ka. Parang nandito ka sa point na yun. Sa iba sa inyo may ganun. Ano dapat iwasan ni Leo? 1 to 15 November.
dapat iwasan. Mane. Uy, puro aces ka. Aces nga, tapos nag 3 of swords. Naloko. Naloko na. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, yung mag-doubt ka sa sarili mo. Diba? Iwasan mo yun. Iwasan mo na mapanghinaan ka ng loob, thinking of negativity, matakot sa mga bagay na gusto nang gawin o umpisahan, and then iwasan mo yung hindi ka mag-action. Siyempre, you need to take it action, no? Iwasan mo yung mag-isolate ka, yung parang wala kang gagawin. O yung katamaran, isa rin yun. Yung mga bagay na pwede namang umpisahan na, gawin na, actionan na. Bakit hindi pa gawin? Ganyan. Iwasan mo yung ma-disconnect ka sa mga bagay to fulfill. Ganyan. To achieve. Yan ang nakita ko sa iyo. Iwasan mo yung hindi mo i-recover yung mga bagay na dapat i-recover. Ganyan. O yung mga bagay o sitwasyon na need to heal. Ganyan. And syempre, release all the pain. Kumbaga, alam ko naman na you're releasing naman the pain. Kumbaga, iba sa inyo. Syempre, kung may mga problema ka, i-share mo rin sa iba. Sa tao na trusted mo. No? Yun ang sinasabi dito. Kailangan trusted person. Yan. Iwasan mo na syempre, kapag may problema ka, sabihin mo sa tao na yun. Hindi, iwasan mo yung hindi ka magsimulang muli ng bago. Sige natin ng love. May mga bagay kasi na kinakailangan mo na mag-concentrate, kailangan mo maging practical, kailangan mo baguhin yung routine mo, may mga bagay na kailangan mo fokusan na, i-improve, i-develop, give an effort and hard work. Doon ka sa point na yon, no? Maging productive ka. Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, ay, baluga. Tingnan natin ang love ni Leo. 1 to 15. Okay. Iba dito, bata to eh. Sa iba dito, bata to. Pero sa iba, hindi eh. Iba dito, sabihin ko, iba dito, bata ito. Iba dito, this is a boss or a person who's controller, asawa, karelasyon, o nakaraan. Umpisahan natin sa nakaraan. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, kung kayo is nagkahiwalay, ang nakikita ko kasi sa kanya, maaaring controller siya, no? Or feeling a boss, or kailangan siya is masunod. Yun ang nakikita ko sa kanya, no? Pero, ang nakikita ko kasi dito, this is a person na parang, I need you. Ate, what do you mean? Kailangan lang kita. Sabi ka nun. Kailangan lang kita. Wala kasi ako nakikitang love. Promise, wala ako nakikitang love. Dito. No? Devil. Wala ako nakikitang love. Siguro sa inyo, baka love nyo. Pero sa mga nagkahiwalay, hindi ko nakita yung love kasi itong tao na to is more on self. Ang nakikita ko sa kanya, yun. At magkakaroon ba kami ng connection? Kung susunod ka sa kanya. Nasa sayo yung desisyon na to eh. Nasa sayo yung desisyon. Kung susunod ka sa kanya. Kasi isa sa inyo is naghihintay or nahanda siya sa point na naguguluhan siya, no? Itong tao na to.
ikaw or siya, naguguluhan siya. Pero, may nasa sa'yo pa rin to kasi hindi siya sa devil's side kasi. Yun ang nakikita ko sa inyo. Yung iba naman sa inyo is meron daw kayong makikilala na, na bagong tao na mas bata sa inyo. Or maybe hindi man siya mas bata. Maaring ito is related sa trabaho mo, o kaya may connection sa trabaho mo, o kaya same page kayo ng trabaho. Yun ang nakikita ko dito. May kakilala ka na may connection sa'yo. Na nandito sa sitwasyon. Kung kilala mo na siya, itong taon na to is hindi siya makapagsalita eh. Pero handoon, may disiplina naman yung tao na to. Maaring a boss, or may mga business, or may mga, pero hindi, naghihintay siya eh. Andiyo siya sa point na back and forth. On and off siya, actually. Gagawin ko ba? Hindi. Kasi may feeling, feeling stuck, trap, tsaka, kasi without movement ako nakikita sa kanya. Yun na nakikita ko sa kanya. Pero gusto niya ng commitment sa'yo, nitong taon na to. No? Andun naman yung magpapahalaga sa nakikita ko dito, no? And also, kung kayo is in relationship, nagkaroon ng resetting in relationship. Yun na nakikita ko dito, ha? Nagkaroon ng resetting. Pwede nagkaroon ng resetting sa sarili, sa kanya o sa iyo. Or pwedeng in this relationship. Pwedeng nagkaroon ng mga struggle in this relationship and now unti-unti na kayong nakakaroon ng movement or improvement, development, maaaring ganon sa iba sa inyo. Maaaring iba nga sa inyo is may business or merong, maliit o malaki yan, business, handun na rin yung pagpapahalaga sa nakikita ko sa inyo. Yun ang nakikita ko sa relasyon. Sa iba dito, bago kayo nito eh. Sa iba dito, bago kayo nito. Sa iba naman sa inyo, kasi iba sa inyo matagal na kayo, no, na maaaring nagkaroon na ng, there's a struggle or hard work situation na pagtanggap pa yan ng relasyon na ito. Sa iba sa inyo, if this bago ito sa inyo. Yun na nakikita ko. Kamusta po yung money ni Leo this first half? Kamusta po yung money niya? Naku po, nag-tower pa. Sabi ka hati. Yan natin, malay mo naman kung anong sasabihin ni tower. Ano po yung sa money sa tower niya? Okay. Tapos na to, universe. Oh, thank God. Thank God. Okay. Sa money mo, syempre, sa tingin ko magkakaroon ka ng sa iba sa inyo there's an unexpected disappointment. Ganyan. Hindi siya ganun kalaki. Actually, hindi siya ganun kalaki kasi tinabihan siya ni 10, ni 6, tsaka ni Hindi siya ganun kalaki, yung disappointment. Siguro maliit lang. Ganyan. Yan. Konting disappointment lang naman, pero ang nakikita ko dito is she will be successful by this November kasi you're starting a new beginning in life. May mga sitwasyon na there's a changes kasi, there's a victory and success happen into your life dito. Ang nakikita ko nga sa'yo dito is the beginning, a fortunate outcome, may mga kasaganahan o kasiyahan, and also is you will become a center of attention. Ibig sabihin, mas marami pa, mas makakakilala sa'yo, mas sisikat ka pa, o kaya naman, pag-uusapan ka talaga, ganun, o kaya, handin yung sitwasyon na kung you are in a social media, maraming ko-connect sa'yo, ganyan. May mga achievement ako na nakikita sa'yo, actually. Yan, may mga recognition din ako na nakikita sa'yo. May mga well-wisher na magaganap sa part mo, sa nakita ko ito. Lalo na, kumbaga may mga goal na makakamit. Ganyan. Also, may union nga ako nakikita sa'yo, Yan, siguro, handun yung point na may mga
goal ka na inaasam noon pa na matutupad na siya this time. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Sa pera mo, it's good. Maganda siya kasi blessing. This is a blessing. No? May mga unexpected blessing coming sa iyo. O, diba? Saan ka? Sana all. Yan ang nakikita ko sa iyo. Unexpected siya. Pwede nga maiba dito, may mga makikipag-usap sa iyo, may mga makipagkasundo sa iyo, may mga ano there's a harmony, pagkakaisa in the end of the difficult time ng buhay. Yan, mag-i-end na yun. So, nakikita ko dito, more on peace, stability, actually meron, joy and happiness when it comes to a money. Tingnan natin ang advice. Advice po. Ang ganda ng pera mo. Ang ganda ng pera mo. Sabay ganun, ate. Ang ganda siya. Actually, kasama yung ano mo dito, family mo sa blessing na matatanggap mo. Hindi lang ikaw. Pwede ikaw yung magbibigay ng blessing sa family mo or pwedeng kasama sila sa blessing na syempre pag magaang yung energy kasi ng bawat isa, maraming blessing na papasok. It's more on positivity, more blessing to come. Kaya ang damay ang pamilya mo sa blessing mo. Advice po. Congrats ha. Tuloy mo lang mo. Tsaka mag-action ka yung mga tamatis dyan. Kasi kailangan mo na mag-revert. Advice. Oy, is your energy, oh. Okay. Advice. Okay, when it comes sa advice, mag-trust ka lang sa intuition mo. Yan. Mag-trust ka sa intuition mo. And may mga situation na need to recover talaga. Kailangan na magkaroon ng enlightenment. You need to keep fighting. Kailangan mo magtiis, magtiyaga, magpursige in a situation to success. Kailangan mo magplano ng maigi. Plan very carefully. Tandaan mo, this is a time to place your future in your hand. Nasa sa kamay mo yun, no? Huwag kang magda-doubt sa sarili mo. Huwag kang mag-take a pause situation. Gawin mo na. Ganyan. Pero careful lang ha. Siyempre, may mga bagay na need to prepare. Baka andun ka sa preparation situation. May mga bagay pa na madidiscover mo pa, no? May mga madidiscover ka pa sa sarili mo na kaya ko pala to. Ganyan. You need to discover yung mga bagay na yun, no? Sa nakita ko or sa iba sa inyo is may mga madidiscover ka pa more of your ability sa yung sarili mo, yan. And syempre, sinasabi rin dito na this is a time to decide. Ito na yung personal power mo yung gagamitin mo ngayon. This expansion, i-expand mo yung successful mo this time. Sabi nga dito, change for the better, di ba? Ito na yung mga situation of idea, situation, kumbaga, ito na yung kinakailangan mo na i-move forward yung mga plano mo yun. Explore, kumbaga, move forward to your plan, progress, take it action, and spread your wings, no? Spread your wings and fly high kasi you will be success and you will be shine, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Nasa sayo na eh. Nasa sayo na. Nasa sayo na nga si Wheel of Fortune eh, actually no? Ang mangyayari lang sa iyo dito is paano ka mag-action. Yun na nakita ko sa iyo. Pero you will be successful. Arigato namaste, God bless.